Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, madalas gamitin ang sulat ni San Pablo sa Efeso 5:22-24 para mga tuwiran ang pagkapasailalim ng mga babae sa kanilang mga mister. Ganito ang mababasa natin. Basa, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagkapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Kapanalig, hindi na natin tatalakayan dito ang iba't ibang pakahulugan sa tekstong ito mula sa banal na kasulatan. Pero tandaan natin, bagamat hindi matingkad sa Biblia ang modernong tema ng pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae, hindi ito nangangahulugang mas mataas ang lalaki kaysa sa kababaihan. Ang mag-asawang lalaki at babae ay magkatuwang, magkaagapay, magkatulong. Complementary sa Ingles, ika nga. Kaya sa sakramento ng kasal, ipinagdiwang natin ang pagkumpleto nila sa isa't isa. Iisa na sila. Sa wikang Filipino nga, ang kasal ay tinatawag na pag-iisang dibdib. Hindi po ba, kapanalig? Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas mataas o mas mababa, o kung sino ang mas may kontrol sa isa. Kaya ang sabihing dapat magpasakop ang asawang babae sa asawang lalaki ay may pagkabaluktot. Lantarang pagbabaliwala ito sa dignidad ng isa sa mag-asawa, lalo na ng babae. Ang nakakalungkot, laganap ang ganitong pananaw sa ating lipunan. Pati mga leader natin, ganito na pagtingin sa mga babaeng asawa. Kaya kapanalig, narinig natin ito sa Senado kamakailan. Dininig noon ng Senate Committee on Public Information and Mass Media ang isang kaso ng di umano'y sexual harassment sa industriya ng showbiz. Sinabi ng family lawyer at women's right advocate na si Attorney Lorna Capunan na ang rape ay maaaring mangyari kahit sa mag-asawa. Rape ang nangyayari kapag pinupwersa ni si Mrs. na makipagtalik sa kanya. Napatanong tungkol si Senador Robin Padilla, hindi na raw ba totoo ang sinasabing obligasyon ng asawa na babae o lalaki na kapag humiling na makipagtalik ang asawang lalaki at babae ay dapat pagbigyan. Sinundan pa ito ng mga salitang nagpapahiwatig na ang mga asawa ay nariyan para paglingkuran ang kanilang kabiyak. Nandyan asawa mo to serve you, aniya. Tinanong pa niya kung anong dapat sabihin sa asawang ayaw sundin ang kagustuhan ng kanyang asawa para hindi siya masumpahan ng reklamo. Tinanong pa niya kung anong dapat sabihin sa asawang ayaw sundin ang kagustuhan ng kanyang asawa para hindi siya masampahan ng reklamo. Nilinaw ni Atty. Capunan na kahit na umiiral sa family code, hindi obligasyon ng isa sa mag-asawa na paglingkuran ng kanyang kapareha. Wala roong obligation of obedience dahil dagdag ng abogado, mahalaga sa mag-asawa ang mutual respect o paggalang ng mag-asawa sa isa't isa. Tama po ba yan, kapanalig? Kung ayaw makipagtalik ni Mrs. halimbawa, dapat itong respetuhin ni Mr. Kung hindi ito gagalang at kung pipilitin ni Mr. ang kanyang Mrs., marital rape ang tawag dyan. Nothing more, nothing less. Nalihis man sa ibang paksa ang pandinig na yun ng Senado, naging usap-usapan ang kahalagahan ng paggalang ng mag-asawa sa isa't isa. Nawawala ang paggalang na ito kapag ang tingin ng isa sa kanila, sa kanyang asawa, ay tagapagsilbi lamang o tagapagbigay ng aliw o gusto ng isa. Ipinapaalala sa Catholic social teaching Gaudium et Spes, the actions within marriage by which the couple are united intimately and chastely are noble and worthy ones. Kapanalig, ang mga ginagawa sa loob ng kasal kung saan ang mag-asawa ay nagkakaisa ng malapit at malinis ay marangal at karapat-dapat.
kung ginagawa ang mga ito ng mag-asawa nang may pagkilala sa pagkatao ng isa't isa, kapwa silang nagbibigay ng kanilang sarili ng may kagalakan at handang kalooban. Kaya kapanalig, humingi na si Senador Padilla ng paumanhin kung may nasaktan sa kanyang mga sinabi. Maging paalala rin sana ito lalo na sa mga haligi ng tahanan, siyempre ang mga mister. Kapanalig, naway pakinggan natin ang turo ni Jesus. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Kaya merong mutuality, give and take. Ika nga, ang pag-ibig is to will the good of the other, not abuse. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.